Halos magdamagang ulan kahapon sa Metro Manila. Epekto yan ng malawakang shear line na umextend hanggang Palawan. Kaya asahan pa rin ang mga ganyang mga mararanasang pag-ulan ngayong araw, maging sa buong Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Mindanao maulap at kalat-kalat pa rin ang mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Amihan, patuloy pa rin ang umiiral sa buong Northern Luzon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ikalawang araw na ng January 2026. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 10:41 na o 40 na ng umaga. So mga folks, ngayon pa lamang tayo magbabati ng Happy New Year dahil kahapon ay hindi tayo nakapag-ulat dahil nga po sa medyo busy ang inyong lingkod. At dahil nasa labas po tayo, kaya nag-post lamang tayo kahapon ng mga assessment natin at climatological report para sa taong 2025. So nabasa nyo naman sa Facebook page yung mga climatological summaries natin, yung naging total earthquake natin ng 2025 at yung mga huling data at reading ng aking aparato sa loob ng taong 2025. So napasa naman ninyo yung mga detalye doon, kaya lang hindi tayo nakapag-ulat dahil nasa ibang lugar po ang inyong lingkod kahapon, kaya hindi agad tayo nakakapag-report din kaagad. So ngayon ay balik na tayo sa ating ordinaryong pagre-report dahil ikalawang araw na nga po ng January 2026 na. Pero patuloy pa rin at ginulantang din tayo ng malakas na ulan kahapon na nagdulot ng ilang pagbaha sa ibang bahagi ng lugar sa Metro Manila. So, bago tayo mag-aabot sa matinding pag-ulan kahapon, ay mag-ulat muna tayo ng ibang lagay ng panahon muna. Mula dito sa aking dashboard sa amin sa Caloocan, ay makikita naman ninyo ang makapal na water vapor dito dahil ay umextend na po yung ating shear line. Nag-extend yan hanggang dito sa may bandang Palawan. So, kung titingnan natin sa Doppler radar imagery, hopefully gumagana lahat ng Doppler radars ni Pag-asa ngayon. Yan, so resolve natin yung animation. Mukhang hindi functional lahat, pero makikita naman natin yung lawak ng shear line dito na tumatawid hanggang bandang Palawan po ay makikita natin ay nagkaroon ng malawakang accumulated water vapor dito sa may bandang Camarines Norte at most east sections ng Luzon. Nagdudulot po yan ng mga malawakang ulan po, so ingat po sa mga sudden downpour uli dahil makapal po ang kaulapan natin ngayon dyan hanggang sa may Central Luzon. And kasama na ilang bahagi sa Bicol Region, asahan ang matitinding moderate to heavy rain showers. Kitang-kita naman po sa Doppler radar imagery natin. So yun. Supposed to be, nag-declare na po yung data feed nito na aalisin na raw nila yung satellite animation, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, natiling active pa rin yung satellite imagery na ito. Ayun, kita pa rin yung gumagana pa rin yung satellite imagery. So supposed to be tinanggal na nila yan dahil sabi nila nag-announce yung NOAA na tatanggalin na nila yung satellite image na itong cloud na ito hanggang December 31. Pero sa hindi malamang dahilan ay operational pa rin po yung data na ito. Well, kung hindi na nila tinanggal yan, mas maganda po dahil mas nakikita natin yung actual satellite imagery kabilang na ang Doppler radar sa iba't ibang bahagi po ng mundo, kabilang na dito sa Pilipinas, na which is hindi nga lang kumpleto dahil hindi lahat ng Doppler radar natin sa Pilipinas ay gumagana. Hindi kasi updated yung ating mga Doppler radars. Anyways, yung nasasagap ng Doppler radar sa may bandang Bicol region nga po, nakakaranas sila ng heavy rain showers nga po. Pero kasama yan ang ilang bahagi sa Luzon hanggang Southern Luzon ng mga pag-ulan dahil sa lawak po o expanding ng shear line. Makikita natin dito sa CIMSS ay makikita natin may mga patuloy pa rin na accumulated water vapor. So inaasahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan po gaya kahapon ay nagulantang tayo sa tinding buhos ng ulan. Simula yan mga alas 5 yun ng hapon. Kahapon. Yan, pumalo kaagad sa mahigit 120
millimeters ang total rainfall namin sa Caloocan. Pero bago ang lahat ng yan ay yung lightning strikes natin. Sa ngayon ay meron tayong 13 lightning strikes. Pero kung titingnan natin yung real-time lightning detection system natin, yan. So mapapansin natin ang bandang Palawan nga po, nagkaroon sila ng mga earlier lightning strikes dyan within 40 or 60 minutes ago. At yung mga latest sa may bandang Visayas area, yan, mga 20 minutes ago, may mga pagkulog at pagkidlat na umiiral dyan sa Panay Island po. Baka malapit ito sa may bandang Capiz o Kalibo Aklan, Pagitan. Ingat na lamang po sa posibleng malawakang pag-ulan dyan. Dito naman sa Luzon, within 2 hours, nagkaroon din kanina ng mga pagkulog at pagkidlat. Ayan, lalo na din sa may bandang Batangas at bandang Mindoro. Pero mas marami dito sa may bandang katimugan ng bansa. Ayan, very accumulated din po kasi. At makikita natin yung pattern ng shale line na kung saan nag-extend nga dito sa may bandang Central Luzon, kasama na ang Metro Manila, nag-extend ngayon dyan. Kung i-activate natin ang NOAA ABN, makikita po natin yung lawak ng shale line. Ayun, kitang-kita po. Ang lino naman po. At napakalawak at umaabot dito sa Palawan, yung trough. Yan, yung pinaka-extension ng shale line po. Nag-extend yan dito. So, hanggang dito sa may bandang Borneo, Indonesian Peninsula, ay umaabot ngayon ang matitinding pag-ulan po. So, mag-extend yan hanggang di sa may bandang Bicol Region at Northern Luzon, ay asahan natin na magiging maulap tayo at kalat-kalat ang magiging pag-ulan natin. At posible pang magkaroon ng mga moderate at patuloy na heavy rain to violent rain showers kagaya na nangyari ko po kahapon. Ayun, kung zoom out natin ay napakalawak po na extension ng shale line. Ito sa itaas, ito po yung daloy ng amihan natin. So, hot, cold dry po yan, malamig na simoy na dry air. Dahil sa lamig po ng amihan. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po yung ating amihan. At yung easterlies naman dito ay nagsasalubong dito sa may bandang silangan bahagi ng dagat Pasipiko natin na nagre-resulta po ng napakalawak at broad na shale line. Umaabot nga po dito sa may bandang Palawan. Kaya pinag-ingat po mga kababayan natin sa Palawan, kayo po ngayon na nakakaranas ng malawakang pag-ulan ngayon dyan. At anytime sa Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon ay magkakaroon pa rin tayo ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan po dyan. Anytime, ha? Baka nitong mga bandang tanghali o bandang hapon na naman. So, be ready mga folks. Total lightning strikes natin so far, 224 outer at 220 inner naman ang ating lightning strikes. Within 2-hour period na po yan mga folks. So, pinakamalapit sa amin sa Caloocan, at least 80 kilometers. Around 80 kilometers po ang layo mula dito sa amin sa Caloocan. So mukhang malayo-layo naman po at nakikita natin ang tuloy-tuloy na detection sa ating lightning detection system. Tuloy-tuloy ang detection sa pulsing. Nagkakaroon pa rin ng tuloy-tuloy na pulsing dahil medyo may nadedetect mula sa pinakamalayo within 80 km na mga pagkulog at pagkilat. Malamang dito yun sa may bandang Palawan area or so yun, at makikita natin ay banda rito sa may bandang katimugan ng bansa ang nadedetect ng ating lightning detection system. Sa ngayon, wala pa sa Metro Manila. So, diretso agad tayo sa thunderstorm advisory mula sa Data PD Pag-asa sa Visayas. Well, obviously, asahan ang moderate to heavy at posibleng intense rains. Diyan sa bahagi po ng Palawan, well, nabanggit na natin kanina. Hanggang Rizal na po yan, ha? Within 1 to 2 hours po persisting yan dahil po sa malawakang shear line. At dito naman sa rest ng Visayas area, kasama na ang Negros Oriental, Central, kasama na ang Cebu, Negros Occidental, kasama ng Iloilo, Capiz, Negros Region. Yan, nakataas po yan hanggang Aklan, Kalibo, kasama na po yan. 1 to 2 hours din ang persisting yan, ha. So ingat na lamang sa biglaang flash floods kagaya kahapon. So sa Southern Luzon naman, ang area ng Bicol Region ang nakataas. So most likely ay magkakaroon din ng mga biglaang buhos ng ulan. Ingat na lamang po lalo na sa may bandang Camarines Norte at Camarines Sur area. Dahil sa makikita natin sa Doppler radar na napakalawak at matinding pag-ulan ngayon ang accumulated sa may bandang Bicol Region. Sa ating ngayong current conditions, overcast pa rin tayo, gloomy haze at cold breeze tayo, cold breeze. Kapag sinabi ko pong cold breeze ay malamig po ang ating simoy ng hangin. Mapapansin natin mababa ang ating indoor temperature, 27 degrees Celsius lamang, maging sa outside din na 27 degrees Celsius. So medyo cold breeze po tayo at overcast ang lagay ng panahon natin. So halos sa maulap tayo at makita natin sa Doppler sa ating CCTV snapshots, makita natin napaka-gloomy natin at medyo windy.
Yan, normally yan dahil meron tayong amihan flow o northeast monsoon flow. Sa ating lowest temperature na itala na weather station kaninang 12:38 ng madaling araw, pinakamababang muli ang 22.8 degrees Celsius na naitala ngayong month of January 2026. 12:38 ito ng madaling araw, kaninang madaling araw po ito. Highest kahapon 31 degrees Celsius, so very comfortable po. Yan. Na-reset na rin natin yung ating yearly station high and low or mga datas natin dahil 2026 na po. So, kailangan mag-reset po yung buong systems. So, sa ngayon, pinakamababa sa amin ay 22.8 degrees Celsius po. Yan. So, ang heat index inasa natin ay nasa 40.2 degrees Celsius pa rin ito. Yan, medyo mataas ng konti. Pero comfortable yan, maituturing sa atin sa Metro Manila. Sa PX systems naman, in past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula sa may pinakamataas na alinsangan, 34 degrees Celsius na highest air temperature sa bansa. At sa Baguio City naman, pinakamababa sa kanila na i-record na 15.8 degrees Celsius na napakaginaw po niyan sa Baguio. So, nasa bandang Atok, Benguet yan, mga around 12 to 13 degrees Celsius siguro ang approximate na magiging lowest temperature sa Atok, Benguet. Napakaginaw niyan. At nagkakaroon ng araw ng mga frost o yung medyo nagyayelo na rin yung ibang mga gulayan daw doon. Kaya nagtaasan agad ang presyo ng mga repolyo, mga cauliflower, yan dahil daw sa epekto doon. Sa Inola naman ang Rojas City na nakaranas sila ng 44 mm. So mababa yan kumpara sa amin sa Caloocan kahapon na nakapag-total kami ng 126.3 mm. Ito na yung lumalabas na pinakamataas na ulan namin sa kada January ng kada taon sa loob ng 5 taon po. Kasi nakaraang 5 years ago ay hindi naman kami nakaranas ng gantong matinding buhos ang ulan. Unang araw kaagad yan ng January. Kahapon lamang kami nakaranas ng ganito kagrabing unang bugso o unang araw pa lamang ng January mahigit sa 100 mm kaagad ang naging total rainfall. So, pumalo kaagad sa 126.3 ang naging total rainfall namin. Nahigitan kaagad namin o nahigitan agad kahapon yung ulan ang 99.4 mm na average rainfall lang sana na total average. So, nahigitan agad ng mahigit sa 26.9 mm na difference average. Yan. So, makita natin ang lowest temperature mula sa Baguio City. Balikan natin. Ayan, 15.8 degrees Celsius. Then, Basco side, Basco Batanes, 18.5. Itpayat Batanes, 19.2. Sa, ewan ko kung pasok ang Science Garden. Yun, pasok ang Science Garden sa 23.0 degrees Celsius. So, lumalabas, pinakamababa kami o pinakamalamig dito sa amin sa Caloocan na 22.8 degrees Celsius. So, nangunguna kami sa Quezon City na may pinakamababang temperatura. Yan o, 22.8 degrees Celsius po ang naitala. Sa Quezon City, mga around 23.2 degrees Celsius po. So, pinakamababa ang naitala sa amin sa Caloocan na 22.8 degrees Celsius. So, mas malamig sa amin kaysa sa Quezon City mula noong kahapon. Yan. Actually, ngayon lamang ito, pinakamababa. Pero kahapon, actually, mga 23.2. So, halos kapareho lang kay Pag-asa. Pero ngayon lamang ito mas bumaba sa 22.8 degrees Celsius. So, grabe po ang malamig na temperatura natin sa Metro Manila. So, i-enjoy na po natin yan dahil mga 2 buwan na lamang tayo na nalalabi. Actually, mga around 2 months na lang hanggang February na mga katapusan siguro bago tuluyang humina ang ating amihana at mag-giveaway na siya para sa transitioning ng hot dry season. So, ngayong January pa lamang i-enjoy na po natin habang maginaw pa dahil magiging mas mahaba na naman ang buwan ng tag-init natin. So, since wala naman tayong aasahan na bagyo or wala tayong typhoon season ngayon, break muna sa typhoon season. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na 82%. Sa amin sa Caloocan, bumaba ito ng 4% since last hour. Mataas ang concentration at medyo mataas ang ating atmospheric pressure. Well, obvious po yan. 1,012 hectopascals and steady ito since last hour.
Low tide po tayo mga folks at matinding alon natin sa buong Northern Luzon po. So delikado pong pumalaot dyan. Malamang aabot pa yan sa 1.25 or possible hanggang 2 meters ang alon. Lalo na dyan sa may extreme Northern Luzon na kung saan malakas ang daloy ng ating amihan. So delikado pong pumalaot at kasabay po ng sea line. So asahan natin mataas ang swelling ng alon. So far ay kalmado na po yung air quality natin. Medyo good po tayo, hindi kagaya nung kahapon at yung isang araw na nag-unhealthy po ang ating air quality. Well, obviously dahil po sa mga paputok. Buti na lamang kahapon umulan, mukhang na-clear out ang sama ng pollution, ng air pollution natin dahil magdamagan ang naging pag-ulan kahapon. So mababa ang ating solar energy dahil makulimlim tayo. Diretso agad tayo sa ating almanac. Sumikat po ang haring araw kaninang 6:21 AM at lulubog po ito mamayang 5:38 PM. At sa ating moonrise and moonset, magkakaroon tayo ng unang full moon, 98% illuminated na po. Pero hindi pa siya nagmo-moonrise dahil mamaya pa po ito magmo-moonrise, mga 4:19 PM pa po. At kinabukasan na po ng madaling araw ng 5:55 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook, parang ngayong Biyernes, so unang weekend po ito ng 2026, magiging maulap po tayo ang maghapon, asahan ng pag-ulan, 100% chance. Ganon din bukas, pero mababa daw ang chance ng pag-ulan, 30 to 32% ang chance sa bukas sa Sabado. Pero maghapon pa rin tayo magiging maulap dahil po sa very gloomy ang paligid natin dahil sa sea line. High sa lowest temperature expected maglalaro 24 to 27 degrees Celsius and lowest temperature expected 22 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makita po natin ang lawak ng sea line na ito. Grabe ang lawak at kapal ng kaulapan nito na nag-extend hanggang Palawan. Yan, ganyan po kalawak yung ating sea line na tumatagos dito. Kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon. Kaya po tayo nagkaroon ng biglaang malawak ang pag-ulan kahapon. At asahan natin na mangyayaring muli yan dahil sa sobrang kapal ng kaulapan nito, dadala-dala. At yung salubungan nga po kasi ng ating amihan sa Hilaga at yung eastelis naman dito sa Dagat Pasipiko. So magdudulot po yan ng matinding pagsingaw dito sa pagitan yan na magbubunsod ng matitinding mga malawakang pag-ulan. So kung titingnan natin ng heavy rain potential gamit ang Himawari Japan Meteorological Agency data feed, makita natin ang heavy rain potential ngayon kasalukuyan na nararanasan sa mga taga-Palawan po yan. Halos buong Palawan ay nakakaranas ngayon ng heavy rain showers. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin ng mga posibleng pagbaha. At mula naman sa Northern Luzon, mapapansin natin ang bandang Ilocos Norte. Ayan, hanggang dito sa boundary ng Abra ay at least nagiging katamtaman pero gloomy ang panahon sa inyo. At dahil sa sobrang ginaw dahil ng amihan, asahan natin na halos sa cold dry tayo dyan at gloomy ang panahon. Ayun, kitang-kita naman natin yung patinding flow ng amihan. Yan. So, sobrang ginaw ngayon dyan sa area na yan. At yung singaw na namamagitan dito na nagbubunsod ng mas makapal na kaulapan at mga di inaasahang malawakang pag-ulan. Kasama na ang buong Cagayan Valley mula dyan sa may bandang Ilagan, Isabela, kasama na. Pababa ng Santiago, kasama na ang Benguet, Baguio, Pangasinan, Central Luzon, yan, hanggang Angeles, Pampanga na magiging mas maulap tayo. Very gloomy po ang kaulapan natin dahil sa sea line at hanggang Bulacan, Metro Manila, and the rest ng Southern Luzon. Siyempre, abot sa Bicol Region, kaya nakakaranas din tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan at sa buong Calabarzon area. So, matik na po, halos buong Northern Luzon natin at Southern Luzon magiging maulap ang paligid. Expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog na iiral. So, ingat na naman po sa pagbaha maging sa buong Mindoro area. So, hindi na natin isa-isa. The very obvious, very concentrated ngayon ang buong Luzon area. Sa Visayas naman, mula dito sa pagitan ng Romblon, Masbate at eastern and west portions ng Visayas, magiging overcast and gloomy po tayo. Asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan maging sa may banang Cebu, Bohol hanggang Dumaguete na yan. Maulap ang Panay Island kasama na ang Antique and the rest hanggang Iloilo, Guimaras Island at patawid na yun ng Bacolod. At most ng mga magiging maulap tayo at asahan isolated rain showers maging sa buong Negros Region. Pababa na yun ng Sipalay hanggang Dumaguete na nga po na binanggit natin. Ganon din ang iira sa Bohol at Cebu, bagamat at least kayo medyo umaaraw-araw sa inyo dyan at nagmo-moderate, pero expected ang mga cluster ng mga mostly cloudy sa maghapon.
Maulap din at nagiging katamtaman paminsan-minsan ang bahagi ng Leyte, pero magiging maulan ang most of southern Leyte at eastern sections ng Visayas sa Eastern Samar Region, maging sa dulong-dulo po ng Gian Eastern Samar. Although kayo ay mas nagiging moderate, partly tumusikaw di ang iiral sa inyo, so hindi mawawala ang mga localized thunderstorms sa hapon, sa gabi o madaling araw. Pagdating naman sa Mindanao, bagamat maulan sa Zamboanga Peninsula, lalo na dito sa bahagi nga po ng Sibugay at hanggang dyan sa pagitan nga po ng Siraway or Zamboanga del Norte sa Siraway or Siocon, asahan din ang mga ilang kalat-kalat na clusterized moderate to heavy rain showers. At least medyo moderate naman ang isla ng Basilan at Hulusulu, pero expected pa rin ang mga patuloy na pag-ulan po dyan dahil sa extension ng trough. Pero rest ng Mindanao, makikita natin sa node ng Mindanao, at least katamtaman at nagmo-moderate naman at fairly weather ang madalas. Mataas nga lang ang forecast sa inyo ng mga localized thunderstorms, kabilang na ang paligid ng Dinagat at Siargao Island sa Surigao Region at ilang parte ng Caraga. Although at least dito, mas maaraw kayo dyan and the rest ng Central Mindanao. Partly cloud dito sa Moslicaw din naman ang iila sa buong Davao Region mula Davao de Oro hanggang Davao Occidental na po yan. Asahan ng mga localized thunderstorms at kalat-kalat na mga pag-ulan at expected ang mga clusterized, isolated, moderate to some heavy rain showers, lalo na dito sa may bandang Davao Occidental at ilang bahagi ng South Cotabato, pataas na yan ng Davao del Sur, Sultan Kudarat hanggang North Cotabato. Although at least dito sa North Cotabato hanggang Lanao del Sur, magiging mas maaraw kayo't fairly weather ang panahon. Yan, so magiging kalat-kalat tamang ang pag-ulan pero mas moderate and fairly weather naman sa may Mindanao. Hindi katulad dito sa may bandang Visayas at Luzon ay magiging mas gloomy tayo at magiging kalat-kalat din ng pag-ulan dahil sa patuloy na pag-uusbong ng sea line dito, lalo na sa amin dito sa Luzon area. So anytime magkakaroon tayo ng malawakang pag-ulan dyan ha, malino naman na malawak po ang extension ng sea line. Ayan. So yan po, malinaw na po. Self-explanatory na po yan mga folks. At dahil wala naman tayong binabantayan o off typhoon season po tayo, diretso agad tayo sa magiging forecast ng global traffic hazard. So gaya na po na sinabi natin, ay unang linggo daw ng January, between January 7 to January 13, ay makikita natin magkakaroon talaga tayo ng above average rainfall probability, which is nangyari nga po simula kahapon hanggang sa rest ng Southern Luzon, ayan, kabilang na ang Visayas area. Yan, 65 to 80% daw. So, mukhang nangyari po yung forecast na ito. Mas napaaga nga lang gaya kahapon dahil ang sea line po ay nag-accumulate agad. Yan, kita naman po, itong area na yan ay indicate of sea line yan. Yung sea line boundary. I-refresh lang natin yung whole web page dahil nagre-repatch yung lahat ng data, lalo na yung mga images. Ayan, so kung titingnan natin dito sa ating tropical cyclone forecast prediction, kapareho lang din yan sa NOAA dito. Yan, makikita natin dito yung area na kung saan yung sea line nag-expand, sakop ang buong, ayan, umaabot pa nga sa buong Luzon, no? Sakop siya. At least 65 to 80% na magkakaroon tayo ng possible above average rainfall. Ito yung week 3. Yan, kita po yung magiging maulan natin. So, malinaw naman po dito yung pinapakita ng ating forecast. Ganon din ang pinapakita dahil isa lang din naman po kay NOAA. Ito po yung detalye niyan. So, totoo nga na nangyari, nagkaroon tayo ng above average rainfall. So, patuloy pa rin ang ating amihan ditong unang linggo ng January. Yan, makikita naman po. So, wala tayong probability of strike. Yan, nagkakaroon ng mababang atmospheric pressure dito sa may bandang Borneo. Normal yan at asahan na matitinding pag-ulan ngayon ang nararanasan dyan. Umaabot sa Palawan yung at least hanggang 10% na ulan. Moderate to heavy rain showers po yan na kasalukuyan pong nararanasan ngayon sa Palawan. Ingat na lamang po sa posibleng pagbaha po ha. So yun po, maging sa strike probability, wala tayong inaasahan na convergence. Yan, strike probability lamang, dulot po yan ng sea line. So wala tayong magiging concern. Patuloy pa rin yung broad ng ating sea line na nagdudulot nga po ng malawakang pag-ulan dito hanggang Southern Luzon. Ayan, kitang-kita naman po dito sa ECMWF ng simulation forecast. Ayan. So patuloy tayong magiging maulan. Tuloy-tuloy yan hanggang January 6.
Yan, ang estimated na extended forecast po niyan. So, wala naman tayong inaasahang sama ng panahon, so maikli lamang tayong magre-report tungkol dito sa Tropical Cyclone Assessment. Yan, dahil off typhoon season po tayo mga folks. Sa ulat lindol naman, well, kalmado naman ang ating seismograph ngayon. Wala tayong bagong mga malakas na pagyanig, pero kahapon nagkaroon agad tayo ng unang-unang magnitude 5 kahapon. So, hindi pa naman nasa-separate ni PBOX yung data between December nung nakarang taon at January. So, antayin na natin mag-separate yan. Magkakahalo pa rin po kasi yan, hindi pa nasa-separate. Yan. So, magkahalo pa yung December at January. Pero, konti pa lamang po ang malamang na bilang. Pero, mula sa data feed ni PBOX mula kanina madaling araw, ay marami na kagad ang registered na mga paglilindol. At dito nga po sa may bandang municipality, Balot Island na naman sa Sarangani, may magnitude 4.3 naman na itala. Kahapon, nagkaroon din ng medyo malakas kahapon din, itong unang nung December at ito namang ngayong araw. 3:35 AM po ito at may lalim na 164 km depth. Malalim naman siya, so hindi masyado ramdam yan sa Kamindanawan, pero pumasok yan sa registered ni PBOX. Yan. So far, isa pa lamang yung magnitude 4 na naitala, pero tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks dito. At kung nabasa nyo naman yung ating assessment report, yung ating annual report ng 2025, mapapansin natin ang lumalabas nga po ang bandang southeastern part ng ating bansa ang mas aktibo ngayon na mga pagyanig. Although wala namang matitinding rupture ang naging mga paglindol sa loob ng taong 2025. Nagkaroon lamang ng matinding pressure, tuloy-tuloy na pressure dahil nga po sa yung ating subduction plate dito sa member ng Philippine Sea Plate, sa Eastern Sea Plate, ay patuloy ang pag-subduction. Konti masyado sa Luzon, pero asahan natin nagbi-build up yan ng mataas na pressure energy, kaya anytime pwedeng mag-release yan na posibleng magkaroon din tayo ng malakas na pagyanig anumang oras po. Yan. So, at least mag-ialista pa rin po tayo lalo na sa Luzon. Dahil dito sa katimko ng bansa, at least release yung matinding energy ng lindol. Yan. So, mula naman sa ating historical earthquake, since wala naman tayong bagong malakas na paglindol, hindi gagaya kahapon, hindi mo na natin mabibilang siguro yung dami ng lindol dahil hindi pa nasa-separate ni PBOX yung data nila. Magkahalo pa yung December at January ngayong taon. Yan. So, ito ngayon yung so far na for January. Yan, magkahalo pa po. Yan. So, hindi natin makompute. Yan, umabot na ng 1,000 plus. Pero, kung alalahanin natin, mga 900 plus yun. So, mga 100 plus po ang total earthquakes natin sigurado ngayong araw. Yan. Magkahalo pa lang kasi yung last December. Yan, December pa yan, Kung titingnan nyo po dito, ayan nakalagay December pa. So, magkahalo pa po yung December nung nakarang taon at yung January. Antayin natin mag-separate po yan para ma-separate. Nakahalo pa rin, Kaya lumabas dito, 1,415. Yan. So, mali po yan. Antayin natin na mag-separate yung December at January para makuha automatically yung magiging total earthquakes natin ngayong taon. Yan. So, hindi pa yan accurate dahil nakahalo pa po yung December at yung January 2026. Yan. Pero konti pa lang naman yan, mga mahigit sa 100 plus pa lamang naman po yan. Yun. Yan. Pero nagkaroon agad tayo ng unang magnitude 5 since kahapon. Yan, January 1, dyan sa Jose Abad Santos, nagkaroon ng magnitude 5.1 na may lalim na 112 km. Naganap ito kahapon ng umaga, 10:56 AM po yan. Ayun, January 1, So, nagkaroon tayo ng unang magnitude 5 ngayong taong 2026. Unang bungat agad. Mayroon agad tayong malakas na magnitude 5 na lindol. So, sa mga hindi nakaabot ng ating report, ng ating climatological report, magbabanggit po tayo ng mga ilan-ilan. Pero, bisitahin nyo sana sa ating Facebook page. Nandun po kasi yung pinakadetalye ng ating climatological report. Pero sa gusto malaman dito sa YouTube, ay ito pahapyaw lamang na i-report natin. Ito yung bagong data na. So, balikan natin yung year 2025. Yan, babalikan natin yung data ng year 2025. So, makita po natin dito sa ating yearly climatological summary for December 2025. Yan, ito po yung summary niya from December 1 to December 12 ng nakaraang taon.
Pero sa year 2025 po, yan, for year 2025 po, ito yung from January to December. Makikita natin ang total na detalye ng ating temperature, yung pinakamataas po, umabot nga po ng 37.3 degrees Celsius. Yan, and then yung December natin, ito na yung final niya mula nung December 31. So pinakamataas ay 32.9 degrees Celsius and lowest ay 22.6. So, mas mababa pa ito. Pero nagkaroon tayo ng pinakamababa na 22.3, na pinakamababa yan nitong nakaraang taon po. Yan po yung pinakamababang temperatura na naitala. So, ito po yung maximum and minimum na detected at maximum rain ay umabot ng 185 millimeters. Yan. At anong araw yan? Yan, ilan yung pinakamataas na ulan na naitala sa isang araw. Makikita po ninyo dyan. So makakaroon tayo, makikita nyo po yung lahat ng detalye at sa nakalibas o since 2017 na na-register dito sa ating NOAA Style Climatological Report. Makikita nyo po yan. Kung gusto nyo man ang yung pinaka-time base natin na may kasamang chart, so sa ating climatological report, yung chart natin, makikita natin unang araw po kahapon. Ito po yung unang data kaagad for 2026. Pero makikita nyo po yung huling data nung nakaraang taon. Ito po yan. Ipaliwanag ko na rin sa inyo ito nung nakaraang araw para sa pinaka-complete data. Makikita nyo rin dito sa ating website. Ganon din sa total rainfall. Yan, makikita nyo rin po yung pinaka-summary. So gustong malaman yung pinaka-detalye, mapapansin natin ang pagpasok talaga ng May o June ay ito yung taghabagat natin ay sunod-sunod po kaming inulan sa Caloocan. Dire-diretso na yan hanggang September to October. Pero kung pagdating ng mga dry season, halos kakaunti lamang ang pag-ulan natin. Ayun, konti lang. Hanggang April yan, Then mga bandang May, nagta-transition na rin kasi siya. Kaya medyo dumadami na yung pag-ulan ng May. Pero mapapansin nyo po yung kaibahan, halos wala, mababa yung average rainfall natin mula January hanggang April na yan. So kasama na ang hot dry season yan. So mag-ready po tayo dahil makakaranas na naman tayo ng grabing alinsangan yan. Yan, so kung maalala nyo po, yung pinakamataas na naitala na temperatura sa amin sa Caloocan, mga dry season, umalo sa pinakamataas na 37 degrees Celsius, 37.1 degrees Celsius na itala namin no itong April. Ito yung pinakamalinsangan nung last year. At pinaka-highest peak ng temperatura sa amin sa Caloocan, nagsimula yan mga April po yan hanggang May. Grabe, pumalo ng 36 to 37 degrees Celsius. Ang grabing alinsangan sa amin noong nakaraang taon. So malamang mararanasan na naman natin yan sa darating na hot dry season na naman yan. Kaya expected po na mangyayari na naman po yan mga folks. So yung heat index natin, babalikan natin yung nakarang taon na heat index. Ayan. So makikita natin yung heat index. Grabe ang taas ng heat index nung nakaraang taon. Ayun grabe. Halos 48, halos mag-50 degrees Celsius dito sa ating chart. Yan. Kinakagrabing heat index na naranasan sa amin sa Caloocan. Makikita nyo po yan dyan. Yan. Kasi walang ganitong data si Pag-asa kasi. Nire-report lang nila yung whole summary. Ito po yan. Makikita nyo po yan sa nationwide rainfall average. Yan. Ito po yung data feed ni Pag-asa. Pwede nyo po yung makita dito. Ito sa rainfall, actual rainfall pa ito nung December, nung nakarang taon. Pero yung pinaka historical data ni Pag-asa, makikita natin dito yan. Ayan. Ito po yung huli. Kaso hanggang December 31 pa lang. Ito yung hindi maganda kay Pag-asa, hindi updated yung latest niya at wala silang pinapakitang chart ng taon. Ang meron lang kay Pag-asa na meron tayong record dito sa ating PH Extremes. Makikita po yan dyan. Kasi dito, December pa lang po ito hanggang December 31. So ito po yung pinaka-extremes nila.
highest and lowest temperature. Yan, ng buong December. Kaya lang, buong year ng 2025, wala silang data kasi. Pero, pagdating sa pinaka-climatological, makikita naman yan dito sa ating pH extremes in past 24 hours, doon sa ating climatological data mula sa data feed ng Japan Meteorological Agency. Doon nyo po makikita yung pinaka-observed data extremes o climatological extremes ni Pag-asa. Kaya lang, hindi pa nag-update yung pang-December nila. Yan. Ayan. Dito po ninyo makikita yan. Sa gustong malaman pa rin. Yan. Maraming gumagamit ngayon ng ating webpage. So, maraming ngayon nagre-review ng climatological data. Yan. So, i-load po natin yung office ni Pag-asa. So, starting tayo ng 2025 hanggang January ng 2026. Yan. January 2025 to January 2026. Tingnan natin kung lalabas na yung December data ni Pag-asa. Ayan, natin mag-load. Ayan, nag-successful na. Mapapansin natin ay wala. Yun. So, wala pa rin po silang data for Pag-asa Office. So, tatapusin natin ng January to... mali pa rin ginawa natin. So, dapat January 2025 So, to December 2025. Since walang data si Pag-asa pa for December, i-load natin yung huling month ng 2025 ni Pag-asa ng Science Garden. Ayan, hanggang November pa lamang yung data niya. Pero dito nyo pa makikita yung pinaka-kompleto. Kung gusto nyo malaman yung pinaka-chart ng climatological data sa data ni Pag-asa. Since wala silang ganito sa pinaka-webpage sila, yung ating chart na pinapakita sa inyo kanina. Dito lamang natin malalaman yan. So, nai-report na natin yan noong isang araw po bago mag-New Year. So, pinaliwanag ko lang sa inyo kung gusto nyo po makita yung pinaka-complete chart ng buong taon, ng nakaraang taon o yung mga nakalipas na taon pa. Makikita naman ninyo yan. At wala nga lang silang katulad ng ginagamit natin sa ating climatological chart. Yan, antayin natin mag-load dahil maraming gumagamit ngayon ng ating webpage. Yan, yung all-time records natin. Walang ganito si Pag-asa na makikita natin in every month at yung kada araw na data. Yan, sana magkaroon na ganito si Pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa para malalaman natin yung pinaka-actual na all-time records ng iba't ibang mga lalawigan na merong ganitong data. Sana magkaroon ng ganito sana, no? Si Pag-asa. Para nare-review natin kung anong mga araw talaga na may pinaka-highest peak ng ulan at temperatura. Importante kasi yun. Yan, maraming gumagamit ng ating webpage ngayon, kaya mabagal ang loading. Yan. Kagaya nito, nakikita natin yung pati yung indication kung saan nagiging pinakamatindi ang ating temperatura, pinakamainit na temperatura at anong mga araw yun, nalalaman natin kung anong mga araw yan. Yan. Kagaya na lamang nito, nagsimula ang pinakamainit natin ay noong April 9, and then tuloy-tuloy na yan hanggang May. Yan. And then nag-descending na po siya dahil mag-giveaway na po siya o magkakaroon na kasi siya ng transition. Nung katapusan na po ng May, nagkakaroon na ng transitioning para sa habagat season na pagpasok ng June. At least dito mas nakikita natin may mga ganitong comparison chart, pati yung high average, mean at yung low. Sana mayroong ganitong chart din si Pag-asa para nalalaman natin. Yan. Hanggang December yan at nakikita rin natin ang kada monthly summary ng bawat taon po ng 2025. Ayan, nakikita natin. Yan. Ito yung summary for 2025 at nakikita natin kasama na ang yung buong taon at mga nakalipas na taon since 2019. Ito kasi yung mayroong available tayo. Wala tayo nung data nung 2017. Hindi tayo nakapag-record dahil nagkaroon ng problema sa aking programming nung time na yon. Kaya hindi tayo nakapag-gather ng data. Pero dito at least malinaw po na nakikitaan natin na merong mga latest output tayo at comparison since 2019 po. At nakikita natin
mapapansin natin yung anong mga month ang may matitinding pag-ulan at matitinding temperatura. Yun, makikita natin maging yung high average temperature every April talaga at saka May, grabe. Kaya mag-ready-ready po tayo pagpasok po ng March, dahil pagpasok ng pinaka-highest peak ng ating hot dry season, grabe ang magiging temperatura na naman natin. Taon-taon niya na, since 2019, ganyan talaga ang tag-araw sa amin sa Caloocan. Between April and May talaga ang pinaka-highest peak. Yan. So, yun lamang po ang pahapyaw natin sa ngayon mga folks. Tingnan nyo na lamang sa ating Facebook page para sa kumpletong detalye ng ating climatological report for year 2025. At narito naman ating 3-day to a day weather forecast para sa ikalawang araw na ng taong 2026. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ikalawang araw na ng taong 2026. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye yung gusto malaman na hindi natin nasama ngayong umaga. Sa ating report at pag-iingat po, asahan natin ang biglaang boost po rin ng ulan po dahil sa napaka-broad at napakalawak ng ating sheline ngayon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.